Palakpakan na ito ang Ginoo sa makapasapak. Kanang sipa na palakpak sa pagkain. Amen. Ilingiya yung mga kapatid na salamat po kay Naaka. Uy, di nga ba? Salamat kay Naaka. Daghan lagi wala aron. Asa sila yung yun? Sila William. Katong wala, katong mga naa, kalihog ko, ingon sa wala niya, dictam absent. Amen? Amen? Itang tanan ako, anak sa Diyos. Ang akong kinabuhi, alang lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako. Walay labot ang yawa nako. I will not die. I will live and declare the words of the Lord. Lord Jesus Christ, bless me indeed and enlarge my property, enlarge my territory, enlarge my influence, and enlarge my business. In Jesus' name, amen and amen. Ganong kinahanglan nga atong suguon, atong kagalingon na muduol sa Ginoo. Kay wala tayo pwede duulan nga kasaligan. Dinhi niining kalibutan na wala tayo pwede nga duulan nga kasaligan. Dili buot ipasabot, dili kasaligan imong katapat. Ang buot nako nga ipasabot sa kasaligan kanang magpabilin hangtod sa hangtod. Kanang magpabilin nga buhig bisag wala nata. Kanang dili gyud mapulan sa ato. Kanang dili mo talikod sa ato. Kanang dili mo biyak sa ato. Kinsa man sa inyong nasayran ang dili gayud mausab, ang dili gayud bubiyak o ang magpabiling buhi hangtod sa kanturan, kinsa man nga inyong nailhan? Si Jesus. Pwede ba nato inon atong kaugalingon? Si Jesus lang ang atong kasaligan. Mao nga ang atong kinabuhi, ato ra gayong ihatag ngadto kaniya. Mo nang nag-awit, my life is in you, Lord. Kitang tanan, my life is in you. Kang kinsa, kang Jesus. John chapter 6 verse 63. Juan kapitulo 6. John chapter 6 verse 63. Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Kitang tanan. Ang naghatag og kinabuhi, louder. Ang naghatag og kinabuhi, kusga pagamay. Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo, Espiritu o kinabuhi. Ginoo, salamat sa imong pagpasabot kanamo nga ikaw ug wala nay lain pa ang naghatag kanamo og kinabuhi aron kami mabuhi. Sukad pa sa sinugdanan. And I pray, Lord God, ang mensahe ng among Ginoong madunggan musulog sa among kasing-kasing ug magtulak kanamo pagsunod kanimo. Thank you, Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Pwede ba natin ang ito ni my life is in you, pero sa solemne ng pagkaawas, my life, karon ba? Keyboard na.
I will praise you. Ako na. I will praise you. Louder, louder, louder. I will praise you with all of. Sige, louder. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my soul, all of is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. Once again, my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. Is in you. Kanang awit sa diyan mo awit ang tawana, usahay makapangutana ka, kung makapangutana ko, ispot ko kasi yung kanta. Kunya umigot ka nga kasapot kasi mong kanta. Nga naman, nga hindi mo mahalad sa Ginoo ang tanan. Kung ang imong kinabuhi, marami. Sa dihang niingon si Jesus Christ, sa mga tao na hitungod sa iyang kaugalingon, na siya ang anak sa buhing ng Diyos. O walay lain na pwede nga makadungol kaniya kung kini itugod sa amahan ng dungol kaniya. O nga iyang ipasabot nga ang tao na walay Ginoo sa kinabuhi patay sa Espiritu bisan pa ubuhin isang lawas tungod sa kanan. Apan patay sa Espiritu. O si Jesus nagingon, ang naghatag og kinabuhi, ang kinabuhi nga ipasabot ni Jesus, ang espirituhanong kinabuhi. Ang naghatag og kinabuhi o ang naghatag sa espirituhanong kinabuhi ang Espiritu. Ang buot ipasabot ni Espiritu, ang Espiritu sa Dios o ang balaang Espiritu. Walay pwede makahatag og kinabuhi sa tao o sa espirituhanong kinabuhi sa tao gawas sa Espiritu sa Dios o sa balaang Espiritu. Hallelujah. Kung dili nimong iluhon ang kagahom sa Dios sa paghatag kanimo og kinabuhi, dili ka makabaton og kinabuhi. Kaya kung dili nimo iluhon, imo siyang gidinay, imo siyang gidinay. Are you listening? Apa ba mo? Nag-Ginoo ba ta? Sa niyang ihimo sa Ginoo ang tao sa Genesis. Ingon siya sa Genesis chapter, read yung Biblia. Genesis chapter 2, verse 7. Unyang gikuha ang Dios og yuta. Yuta kung pasabot physical body. Og nagbuhat og tao gikan sa yuta. Og gihuy pa niya ang ilong, gihuyok, gi-impart, gihatag ang kinabuhi, ang gininhawa nga naghatag og kinabuhi. Gihuy pa niya ang buhok sa ilong sa tao sa makapabuhing gininhawa. Unsa maning makapabuhing gininhawa? God's breath. That is the Spirit of the Lord. Sa gibuhat sa Dios ang tao at siya'y kinabuhi. Unya sa gihuipan sa Dios ang tao nga iyang gibuhat gikan sa yuta, physical nga yuta. Ang tao na po nahimong naay kinabuhi o nahimong buhin ka lang. Maunang ang tao na ay physical body, unya katong gihuyop sa Ginoo, that is the spiritual body.
take note. Kung ang tao namatay, na after sa kamatayon, unya patay ng daan ng iyang espiritu, unya na after siya sa kamatayon, inig kamatay niya, patay man iyang espiritu, ang iyang espiritu kay patay ng daan, padulog siya sa kalagayan. Hallelujah. Are you listening? Muna kung ang tao, buhay sa espiritu, unya mapatay siya sa pisikal, walang problema kaya nagpabiling buhay ang iyang espiritu. Muna kinahanglan nga ang tao, makasabot kaging kinahanglan kung ang tao na kinabuhi din na walay Ginoo, kinahanglan nga matao pag-usap ang espiritu nga gihuyop sa Dios kaniya para ma-restore ang original design ang plan sa Dios sa tao, original na ay original giguba sa yawa, ang original purpose, ang original plan sa Dios sa tao. Pinagi sa paghuluhog sa tao ng supak sa Diyos. Mabito na kayo mga sumpakan sa pulong sa Ginoo. Pasalamat na lang ta kay dili ka sumpakan. Amen. Amen. Palakpakan ako ang dili sumpakan. Palakpak kong mga dili sumpakan. Uy, usaman mo. Palakpak kong mga sumpakan. Para patong nahablok sila o suko, naglibog sa pakanta sila baby. Kung supakan pa mo, wala mo karon, amen? Na yung mga panahon nga nakasupata, apan ang ato ang pag-anhin at pakita na nakatay desire na musunod sa Diyos, amen? Amen. Palakpakan ako ang Ginoo. Palakpak kong nakakaroon, kaya nagpakita na nakatay desire na musunod sa Diyos. Kini nga verse, nagapadayag sa kinsa o unsa si Jesus. Kinsa o unsa siya? Siya ang bugtong anak sa labing halangon mo Diyos. Sa ingon si Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Nagpakita sa iya ang tagahon nga siya Diyos tungod kay Diyos lang ang makahatag og kinabuhi. O Diyos lang ang makapabuhi sa mga namatay. Diyos lang. Are you listening? Ngunit kung mga taong kanina sa panahon nga napanahaw ang mga patay sa panahon sa mga apostolis, dili tungod kay nakasiligahon sa pagbanhaw, kung dili tungod kay ang ilahang kinabuhi gisudlan sa balaang espiritu. O kung sudlan sa balaang espiritu atong kinabuhi, mga dagko o kahibulungan mga butang atong masinatian. Amen. Kay balo ba mo nga ang tinuod nga milagro dili nang ang patay maulian o mabangon, ang sakit maulian. Kay balo ba mo ang pinakadakong milagro sa kinabuhi sa tao? Ang imuhang kaluwasan, ang imong kabaguhan. Ang kabaguhan nato mo ang pinakadakong milagro. Amen. Hallelujah. Daghan kayo gipamayo sa niadtong panahon. Si Jesus Christ na siya giayo, napulok ka mga salahon, apan isalay libalik, kay isalay nagpasalamat, kay isa raman ang laban. Kay ang tanan nga nakadawat sa panalangin o sa himaya o sa grasya sa Diyos o sa kinabuhi kanikan sa Diyos, kung mubalik siya, buong ipasabot, iyahan ihatagad bili ang Diyos. Amen. O gatong napulog ka mga tao na giayo ni Jesus nga mga salahon. Niingon si Jesus, this naman ang siyam, di ba napulo ang akong giayo, nganong isa naman ang libalik. O ang libalik sa Marianhon, dili Hudyo, dili Israelita, nga pure, kundi Israelita na half-breed, taga Samaria. Sa iyang naatay gidawat nga panalangin sa Dios espiritual. Unsay atong gibuhat? Nagpasalamat pa ka sa Dios
Dios. Unsa man ang espirituhanong panalangin, pastor? Kausapan sa imong batasan, kausapan sa imong kinaiyahan. Ginumog sa Dios imong pag-ampo. Ang tawag na espirituhanong panalangin. Dili kayo na ito na ma-appreciate. Kaya ato na ma-appreciate ka itong mga material na ihatag sa Diyos. Timan ka itong material na butang, dili tinuod ng butang. Ang tinuod ng butang, ang espiritual na butang. Kini ato ang pisikal na kinabuhi, dili tinuod na kinabuhi. Kay naay kablanan, ang tinuod na kinabuhi, katong espiritual na kinabuhi. O ang Diyos lang ang makahatag ang espiritual na kinabuhi. Amen. Amen. Nasabta na to. Pwede ka karoon nagsimba, kapag patay ang iyong espiritu. Ngayon nagsimba man, kapatay man ang espiritu, pastor. Kung wala tayo kausaban sa atong kinabuhi, kung unsa gihapon ka karoon nga nagsimba, atong batasan na wala gihapon kay ato, kung pasabot, wala kay kinabuhi. Kaya na ay kinabuhi, na ay kausaban. Amen. Amen. Hindi mong katapon, na ay kinabuhi, na ay kausaban. Sa niya mo palit ka o manika. Kung mo palit si nanay o manika, hindi siya mag-expecta na ang manika mo tubo. Kung mo palit ka manikin, hindi ka mag-expecta na ka ng manikin matikuan. Kaya kung panalitan mo palit ka manikin, kung niya matikuan ang manikin, hindi na siya manikin. Amen. Hallelujah. Ang bata lang ang expectations ng tao nga mutubo o mudako, that is right. Ato ang ginatiman, ato ang ginainukan, ato ang ginagiyahan kay mudako siya. Pero kanang manikin, kanang manika, sa usahan mo lang atiman. Mubito makita na ito karon ang mga tao, mas palangga pa nilang irog kaysa tao. Muna nag-hospital sa irog. Makahatag o gusutan, neto sila irog na lami, o pagkaon silang irog na lami, hindi sila makahatag o lami na pagkaon sa silingan. So palangga pa nimong irog. Bilang may consultation sa irog, kung magpa-check up na ni Faith, 350. Ang tao kung magpa-check up 400. Ngano ako ang gihisgutan? Tungod kay dili kanyang tao na kasabot kung sa kaimportante ang kinabuhi sa espiritual. Sa dami si Jesus Christ, ako ang naghatag o kinabuhi. Ang Espiritu sa Diyos ang naghatag o kinabuhi. Para akong masaktan na gawas kang Kristo Jesus, gawas sa Diyos, wala na'y lain pang espirituhanong kinabuhi na pwede mapatunan sa tao. Gawas kang Jesus Christ. There is no life. Panahingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Dili ka pwede nga mulayo sa Ginoo kay wag kay kinabuhi kung halayo ka sa Diyos. Kung naingon si Jesus, ang akong pulong na gisulti sa inyo ha. Ang pulong nga mo'y pagkaon sa iyong espiritu. Mo'y maghatag kanimong kinabuhi. Unak ka ng pulong sa Diyos. Maunang dilian sa tao. Maunang ang tao maminaw siya o mensahe nga dili sakit, nga dili maigo at iyang pride, nga dili mabadlungan at iyang gusto. Muna mga tao mangitag simbahan nga dili mubadlong. Kay katong pulong sa Diyos mubadlong. Kung dili ka mubadlong ang imong diwali, dili pulong sa Diyos, kay ang Diyos mubadlong man. Amen. Matod pa niya gikastigo o ginalatos ko o ginadisiplina ko ang akong mga hinigugma. Ug kung ang pulong na imong diwali, puros lamang pagdasig ug paglikon, walay pagbadlong, dili na ang kumplito nga pulong sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kay ang tinuod nga kinabuhi na ay disiplina. Sige, tagahan ka mo kung isang po. Nga naman ang mangga, kinahanglan kuningan, waan siya og sanga. Para mamunga og dagat.
Nganong kinahanglan man nga gunahan, hinluan, paasuhan, isprihan, at imanon. Kung sa mangga gihimo na nganong dili man himuon sa tao, siyang espiritu, nga gikinahanglan man ang pag-amuma ang espiritu. Are you listening? Dili kay basta kay nagsimba ka diri na amuman nato. Dinhi ang tawag dinhi magapahinumdum ka nato sa ato ang kondisyon. Apan inigulit ninyo unya nga murag wa ko'y nasabtan. Walay kapuslanan ang atong pag-alaga. Are you listening? Wala ka nagsimba uni anhi kay mag-check attendance. Maunang wala kay check attendance diri. I don't care of your attendance. What I care is our transformation. Amen. And only the Spirit of the Lord can transform. Dili ma-transform ang tao kung wala siya Espiritu sa Diyos. Dili siya ma-transform kung ang iyang Espiritu patay. Kaya kung ihuyog sa Diyos, papatay ganito. Wakto siya'y mahimo, wakto development. O inana ang tao, mo bitaw nga sa diyan ang tao. Mamatay spiritually, mag-anam siya ka-deteriorate. Sa dihang namatay ang tao spiritually, kay nisupak sa Diyos. Wala sila namatay physically Diyos. Muna ikaon si Adan, sa dihang ningon, ang Ginoo ayaw ka magkaon sa tanaman nga naa sa kaliwala, kaysa oras ng kaon mo ni adto mamatay ko mo. Unya ang yawak ni Hunghung dito kay Eva o ningon, kaon mo. Unya ningon si Eva, di man may pagkaunon sa Dios di sa paghikap. Nung ningon ang yawak, dili na tinuod, kaysa oras ng kaon mo ato, mahisama mo sa Dios, maapli ang inyong sa nabutan. Unya ikuha ang babae na teorya nga dili ito physical o dili ito literal na putas, timan literal to. Kay gikan kang Eva iyang gihatag dito kang Adan. Ug si Adan ni kaon. Nganong nakahibaluman ka nga ni kaon? Kaysa dihang naog ang Dios, silang duha na nagan, silang duha na nago. Ug niingon ang Dios, hain man ka lalaki. Ingon siya, nitago ako. Nganong nitago man ka? Kay hubo ako. Ingon ang Diyos, nitago pa niya ka sa akong giingon na ayaw kaon. Niingon siya, ang babae, naghatag ka na ko o nikaon ako. O ang babae niingon, ingon ang Diyos sa babae, nganong ingon ang giipuhan ang sayon. Ingon siya, gilansi sa lutro sa bitin, giilad ko sa bitin. Ang tao giilad sa yawa, sa paghuna-huna, nga okay ra magsimba, mas bahala di ka mabago. Lansis nga sa yawa nga musimba ka na di ka mabago. Kaya kayo wala ang yawa nga kung dili ka mabago, useless imong simba. Kaya may pangita sa Ginoo kabaguhan. Muna yun ang Ginoo, hukasa ang daan inyong pagkatao. Hukasa ang daan kinaiyahan. Isalikway ang daan o gawata ang bago. Kaya kung nahiusa kang Kristo, bago na siyang binuhat. Ang daan niya ang gina sa unsang paagihan na ang bago ni abot. Pinaagi sa pulong sa Diyos o pinaagi sa gahong sa banaang Espiritu. Hallelujah. Guingon ka panangitan ang Holy Spirit, Pastor, nag-convict man sa kuha, kay ingon sa Holy Spirit, mangita daw kung laing simbahan. Sultihan ka mo, ang Holy Spirit daton ka niya sa simbahan niya magsigig kang kabadlunan. Kung ang Holy Spirit nagsulti sa imo, kay ang tuyo sa Holy Spirit na mabago ka. Amen. Dili tuyo sa balang Espiritu nga magkawatak-watak. Unsaon man ako. Unsaon man ako nga magpabilin nga buhi ang atong Espiritu. Ingon siya, ang pulong nga akong gisulti, gimpart,
Gihatag Espiritu o kinabuhi. Kinsang pulong kang Jesus Christ. Kay pinaagi kang Jesus Christ na restore, na balik ang original plan and design sa tao. Na balik. Pinaagi kang Jesus Christ na balik. Mahimong si Pedring magbuwangan. Apa naay sa sunod ni Pedring na dili matibuwan. Naay sa sunod ni Juni na dili matibuwan. Katong Espiritu halong tao. Amen. Amen. Hallelujah. Diya dyan lang ang katatan. Hapit na matibuwan. Ang uban tibuwan. Pero naay naa sa sunod. Naay naa sa sunod na dili matibuwan. Kanang Espiritu nga naa sa sunod, dili nagikan sa tao. Muna nga kung ang abilidad sa pastor mo ay ginasunod-sunod sa tao, dili mausap ang tao, mamangtas ang tao. Mamangtas imong batasan, mamangtas imong kinayahan, kay ang kinaiya sa tao, kung mauna i-impart sa tao, ang tao huyang, ang tao mangtas, ang tao makasasala, kaya mao'y i-impart sa imo ang pagkamakasasala, katong gibahinan, madupli ang bahin sa pagkadaotan. So dili pwede nga ang tao kuha o impart gikan sa tao. Kinahanglan ang tao muambit gikan sa balaang Espiritu o ang makapaambit kanimo ni anang kinabuhi si Jesus. Ang tao magtutuwa ni Jesus Christ. For the wages of sin is death. Ang tao makasasala na. Ang bayad sa sala kamatayon. Apan ang grasa sa Diyos, insa ang grasa sa Diyos, si Kristo. John 3:16, for God so loved the world, kaya gihigugma sa Diyos ang kalibutan, apil natang kabarbaranon. O gihatag mo ang iyang bugtong anak. Kinsay gitagaan sa iyang bugtong anak? Ikaw. Unsay purpose ka nang gihatag si Jesus sa imo? Para mahimo kang panalangin sa imuhang tribo. Diba, naamatay mga member pa sa atong tribo na magtawag dito sa magbabayan, wag mahibaw igin sa ipangan. Musapit naman ang tribo mo, magbabaya! Kang kinsa na magbabaya ang imuhang gisapit. Kinsa magbabaya? Unsa ilanan nga si Jesus ang ginasapit. Kaya matapos sa Biblia, tanang tribo magasugid sa pangalan ni Jesus. Kung ka na matreno, wag mausap, tungod kay dili si Jesus ang iyahang gipaminawan. Dili pasudlon sa langit na giandam ni Jesus. Kaya si Jesus mismo nag-andam sa John chapter 14 verse 1 and 2. Do not let your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. Ayaw, do not let your heart, ayaw kabalisa. Sabi Bisaya anak. Ayaw pagkatuon ang inyong kasing-kasing. Sumalig ka mo sa Diyos, tumuo ka mo sa Diyos, o tumuo ka mo kanako sa balay sa akong amahan. Ano na daghang gawa? O muadto ako aron sa pag-andam o gawa para sa inyo. O mubalik ako, iniguman na nag-andam, mubalik ako, o kuhaon ko kamo, aron kung asa ako, adto usap kamo. So kung maubalo na si Sheila sa Ginoo, dito wala na'y paghilap, dito wala na'y kasakit, puros na hilap, hindi puros ka sa akin. Mura ba na may labi at kinabuhi na ni kalimutan na huwag man dila na ng kalimutan. Kuyan! Apan luyo sa kalimutan na ang iandam ni Jesus ang pasundol dito. Kantorang na ay balang Espiritu. Kaya ang balang Espiritu ang patot, ang gitpas, ang passport para magkasunod ta sa iyang ginharian. Kung walay balang Espiritu sa atong kinabuhi, walay makasunod sa gingharian sa Diyos. Amen. Hallelujah. Bisan pagkusog kay tamo, hallelujah, praise the Lord. Dili ka na kusog mo, hallelujah, praise the Lord na bago. Si Jesus Christ ang gihatag. Siya ang pulong. In the beginning was the Word. Sa sinugdanan, mga ang pulong. Ngunang nakilawit, ikaw ang pulong.
sukat sa sinugdanan o kanimo sumpayan. Miabot ang kahayag. Come on. Pagkabot sa kahayag, nagdanag ang mga patay sa Espiritu na kadumog sa pulong sa Diyos. Nang bangon sila. Muna mo ng Biblia sa Colossus 1:13. Kaya gibalik kita gikan sa kalimit, padulong sa kahayag, sinigarihan ni Jesus, niya sa kahayag, ang kahayag, nagahulapay sa pagkamatarong na iya sa Diyos. Ang kalimit, nagahulapay sa kalimutan. Ang batasan sa kalimutan, puros kalimnitan at kalamayan o kanilara. And sometimes kita na Kristohanon, we love to do the things of this world than to do the things of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Si Jesus, ang regalo, ang gasa. Kung saan man ako na si Jesus, mo'y maghari sa kong kinabuhi, aral ng Espiritu mo'y magkontrol sa kuwa. Una, dawata ang iyang pulong nga kinasingkas. Pwede di dawato na pulong sa Diyos nga di kinasingkas. Pwede. Kung sa ilahanan nga ang imong pagdawat kinasingkas, imagine. Kung gidawat nimo nga kinasingkas ang pulong sa Diyos, then you will live according to the word of the Lord. Imong i-aplika ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang ilahanan nga gidawat nato ang Dios dili na singkasi. Kay wala nimo i-aplika. John chapter 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in me. Kung saan nang abide? Ano tayo? Kung saan nang abide? If abide, kung saan nang abide? Ha? Kung magpabilin, abide. Kunyari, gunit sa ko. Ang tawag ka Reverend, ni abide siya sa ko. Ni gunit. So, ang saan ni mo pagunit, ganilit ka kabuhi. Ganun mo. If my word abide in you, and you will abide in me, yun ang ginugos. You can ask anything. Nga naman, kay kung kauban yung ang Diyos kanunay, wala'y buta nga dilit niya mabuhat, bisan ang imposible. Kung sa may imposible, kanang imuhang bahin din sa yuta, ilisdan ang bahin sa langit. Salamat tayo. Nga nung imposible man, Pastor, pagka imposible anang di ka tagalagi, kunya bahinan ka sa mga butang langit nun, kadilit ka tagalagi. Wala man gani kay dawatunon rin sa imong ginikanan na siyuta. Naapa may dawatunon sa imong ginikanan, palagpat daw itong kamot sa mga tao nga na ay gidawat nga iktarya yuta. Dili sila, yuta sila ginikanan, taas kamot. Kana nga ay iktarya yuta nga gidawat, taas kamot. Kanang wagdod sila dawaton silang ginikanan, taas kamot. Masalaman ninyo ha. Kanang makadawat sila. Kung sa'y batikon ninyo kung makadawat mo kung kaptangan sa inyong ginikanan. Malipay ka, kay balugo mo. Sadya makadawat ka. Someday, sadya makadawat ka. Sa ihata sa ginusili. Sadya pasunod ka. Hindi madali ang sa akong kalipay. Dili ikatandi ang kalipay ng akong mga mga. Nangino mo? Are you listening? Kanin ato kinabuhi din. Butang nato wala may lamig pastor kay cause problema. Kadyot na kain. Luyo ni Ana ang kinabuhi na lundon kalipay. Lundon na kalipay. Dili mo hila ka, apan dito mo niya pahiran sa Diyos sa inyo.
batiol kung pasudol ka sa Ginoo sa iyang himay. Unsay imong batiol kung pasudol ka sa Ginoo sa iyang hinarian kay naa kay bahin ni gawas ko ang tao na tao pag-usap sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Unsay gipagkatao ang Espiritu, asa gikan ang Espiritu, gikan sa balang Espiritu. Kung naay Espiritu nga naghatag kanimo og Espiritu o niya dili siya balaan, kanang Espiritu kanimo dili na mahitabo nga balang Espiritu o dili na mag-produce og balaan o nindot ni kinaiya kay imong giganan ang gidawatan nimo ang imong source ana dili man ang Holy Spirit, pero kung ang Holy Spirit mo source sa atong Espiritu, makit-an madayag ang himaya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mahimaya siya sa atong kinabuhi. Manindot. And someday we will meet in heaven. Someday we will meet standing in the presence of the Lord. Someday. Someday. Kung kanang adlaw pa kung moabot. Muingon ka, Lord, my life is in you. So the evidence nga ang Ginoo naa sa imo is the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit. Mahimong ang tao, dili mapuglan siyang gusto. Kaya dili siya mapuglan. Dili ang gusto. Kaya dili man pinugsanay ang pagparalagay sa Ginoo. Pero timani nga sa pagpangalagad, importante masabtan niyo. Ang Diyos mutugot o mga pagsulay para mabago. Ang Diyos magtugot o pagbadlong aron ka makakapun. Ang Diyos nagtugot o mga kalistanan aron ka mausap. Kaya ang kalistanan, ang pagbadlong, ang disiplina sa Diyos, makapaambo ka na. Kinsa man sa inyo ha, nga naigiatuba ng mga pagsulay, inga ang Diyos, my life is in you. Nagkadaliyang pagsulay sa kinabuhi, nga dili mo ma-imagine, nga dili mo ma-ispiling, nga dili mo ma-calculate. Inga ang Ginoo, Lord, my life is in you. Ikaw na'y bahala, ani Lord. Ikaw na'y bahala. Imagine yourself na matubang ka sa Ginoo, sooner or later. O karon kung sa may isulti sa Ginoo sa ato, guingon ba siya the good and faithful servant? The good and faithful servants. Kung sa may isulti sa Ginoo sa imo, imagine when we face the Lord, isa yung isulti sa imo. Mahinungdan yung anong dinhi. Adunay pagpahinungdan ka na ito, matagkaroon mo niya. Pagpukaw ka na ito, pag-encourage ka na ito, o pagsulti ka na ito, bisan o sakit. Dili tungod kay trip, kaya pasakitan ka. Kung dili tungod kay necessary, nga makadungog ka o pagbadlong sa Ginoo. Para susiyon natin ang atong ang kinabuhi kung sa may atong priority. Ang physical ba o ang spiritual? Imani nga kita karon na nagtindog na atay espirituhan ng lawas as well as na atay physical nga lawas. Sa diyang makasana ang tao, pwede mamatay ang spiritual nga lawas. Kung sa diyang masakit ang tao, sa physical, pwede mamatay ang lawas physical. Kanang doon ka lawas na kinahanglan ng duha ka pagkaon. Physical na pagkaon para sa lawas, spiritual na pagkaon para sa espirituhan ng lawas.
Mao hinungdan nga hatagan tugutan sa Ginoo mga sakit at pisikal nga lawas para makita nato nga nagkinahanglan at atiman ang atong espirituhanong lawas. If you abide in me and my words abide in me, ang ipangita sa Ginoo para kanunay talingon, abide in me. Pakiguban sa Diyos. Pakiguban sa Diyos. Pwede ba natin tingnan ang atong pagalingon? Pakiguban sa Diyos kanunay. Pwede ba ito nato akong pagalingon? Pakiguban sa Diyos kanunay. Pwede ba nato kuskon sama kang David kaya kinignan ng iyang pagalingon? Bless the Lord, O my soul. Nga naman, kay naluya si David. Na-distress si David. Na-exhausted si David. Hapit na siya pati yung siyang mga kaubang sundalo sa lihanan ng panimalay na nagtiyo sa sitlat. Gisulong o bibihag. Ang mga tao, ang mga sundalo ni David na kaniyang mga kaapin na guna-guna pagbato siya tungod kay ilang pamilya bibihag sa mga Amalekites. And David turned to the Lord. Wala siya nihilak sa mga tao. Wala siya nihangin sa mga tao. Ang mga tao nagdapat siya asasihin at iba sa Diyos. Kung matag pa niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Dahil ang Diyos kalagko. Sa panahon na wala na yung udasin, di mo. Sa panahon na wala yung nakahinumdum, kung sa imong kahintan. Sa panahon na wala yung tao na, ito mo lang ipikpik sa imo ha. Kung nagpahinumdum ka di mo, ipahinumdumi. Kanang imong espirituhanon, kanawas ka naluya, pahinumdumi. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Rabaya Shankaraya Sikarabaan. Thank you, Jesus. My life is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My life is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you with all. Susingay mong pagalingon nasa iyong yatiman. Ganang ito ba, hinahanglan siya ang pisikal at espiritual. Man shall not live by bread alone, but by
Lord Jesus, pasabta kining imong mga anak, Lord. Yan na ay Espiritu Hanon, nga lawas nga angayang at imanon. Kaya kanang Espiritu Hanon nga lawas, Ginoo sensitive. At imanunon. Lord, pasabta sila. Yan ang kinabuhi namin, hindi lamang sa pisikal. Kaya ang imong original plan, Lord God, nga ang espiritual mo ay magdominar sa pisikal nga lawas. Dili ang pisikal mo ay magdominar sa espiritual. Sa diyang ingon ka kita, make man according to our image and likeness. Ang imong ipasabot dili ang pisikal, kundi ang espiritual. Sa diyang gihuy pa nimo ang buhok sa ilong sa tao. Ang imong gihuyog ang kinabuhi sa espiritual. Lord God, I pray, imong pasabton kining mga tawhanan, Lord God, imong ipili o imong gitawag para mga lagad kami nga naing tumong, mga lagad kami Ginoong Diyos na klaro, mga lagad kami Ginoong Diyos nga naay sa labutan, nga dili na mo pwedeng sayangan ang kagayunan nga imong gitawag o imong ipili. Nga dili ka kung pag-ayo ang inyong nabagunan aron mo ay magkaagaw sa corona, sa purong-purong sa kinabuhi. Lord God, I pray, nga dili lamang kami maalamang sa mga butang na inyong kalibutan na, kundi magmaalamang kami sa mga butang espiritual. Allow us to see the importance of the Spirit. Allow us to see this, the importance of the Spirit realm. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I pray. Touch them. Touch them. And endow them with wisdom and understanding. In Jesus' name. Amen.